Isang mapagpalang araw mga kapamilya, nagmistulang gera ang buong kuta nang suguri ni Jalil ang mga tauhan ni Lara para mailigtas ang kanyang amang si Dato Rakman. Habang sunod-sunod ang putukan, mabilis namang nakarating kay Lara ang balitang pinasok na ang kanilang hideout. Galit na galit itong nag-utos sa kanyang mga tauhan na wag hayaang makatakas si Dato Rakman. Ngunit bago pa sila makapaghigpit ng depensa, isa-isa nang bumagsak ang kanyang mga tauhan sa kamay ni Jalil. Sa gitna ng kaguluhan ay sa wakas ay nagkita na rin ang mag-ama. Halos hindi makapaniwala si Dato Rakman nang makita si Jalil na buhay at handang isugal ang lahat para sa kanya. Wala mang sapat na oras para maipaliwanag, dama agad ni Dato Rakman ang pagmamahal at sakripisyong ginagawa ng kanyang anak. Matapos silang makawala, higpit na niyakap ni Jalil at Jamila si Dato Rakman. Punong-puno ng emosyon ang muling pagkikita nilang pamilya matapos ang mahabang panahon ng pagtatago at panganib. Samantala habang abala ang lahat sa pagtakas ni Dato Rakman, lihim namang tinupok ni Marcos ang mga armas ng sindikato. Hindi lamang yon dahil natuklasan pa niya na may ilang tiwaling pulis na sangkot sa pagprotekta sa illegal na operasyon. Dahil dito mas lalo siyang nangako sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang dangal ng kanilang hanay. Habang papalayo si Jalil at Dato Rakman, bigla namang silang hinarang ni Sabdani. Nakatutok naman ang baril nito sa kanila. Nagawa pa rin kausapin ni Jalil si Sabdani ng mahinahon. Doon niya ibinunyag ang kanyang tunay na pagkatao bilang si Major Alan Espina at sinabi niyang inosente ang kanyang ama. Pinaliwanag niya na pinigil lamang ang mga ebidensyang ibinabato kay Dato Rakman upang gawin itong scapegoat ng sindikato. Dahil sa mga salitang iyon, nagdalawang isip si Sabdani. Nakita niya ang katapatan at desperasyon ni Jalil bilang isang anak na handang gawin ang lahat para iligtas ang ama. Kaya sa huli, pinili niyang hayaan silang makatakas kahit alam niyang maaari itong ikagalit nitong si Marcos. Samantala, nagingit-ngit naman sa matinding galit si General Carillo matapos niyang malaman na nasa kote ang malaking shipment ng mga armas na hindi niya matukoy kung sino ang nasa likod ng operasyon. Wala siyang kaalam-alam na si Marcos Reyes mismo ang sumira ng kanyang plano. Sa kabila ng panganib, buo ang loob ni Jalil na bumalik sa isla upang linisin ang pangalan ng kanyang ama at hanapin ang totoong utak sa lahat ng kaguluhang ito. Habang lalong umiinit ang laban ng magkabilang panig, mas marami ring lihim ang unti-unting nabubunyag sa Blood versus Duty.